Kita siya ngayong araw sa Department of Justice, 4 na buwan mula nang huli siyang makita sa naturang ahensya. Bago sa DOJ ay nagtungo muna siya sa Malacanang kahapon. Ang mga netizen hindi napigilang magulat at mag-alala na rin. Siya, kita mo na may tsura niya dyan. Kulay abo na eh. Walang iya, parang... Kaya nga sabi ni Coach Oli, tama rin sinabi ni Coach Oli, sir, huwag ka na magbabarong. Huwag ka na muna nagbabarong, mag-ano ka muna, long sleeve, t-shirt, o kaya Amerikana. Oo, walang iya na yan. Sa kanyang kalagayan. Sabi pa nga ng ilan, mas maiging mag-resign. Ayan ewan, pero ngayon mas naawa ko sa kanya. It's better to resign na lang kaysa magpaka-stress siya sa ganyang position. Cherish every moment na lang dapat. Which is ako ganun din. Ako, I want him to just spend this time with his family kasi sobrang stressful talaga ang maging part ka ng gobyerno tapos putang na may banateros pang bumabanat sa'yo. Lalo na, inuutos-utusan ka pa ng mga nakakataas sa'yo na kahit na mali na yung gagawin mo, pinapagawa pa rin sa'yo. Napaka-stressful nun. Mayaman naman na kayo and powerful naman na kayo. If I were you, magre-resign na ako and I'll just rest and I'll just focus on my health at magpapalakas ako ulit para pag nanumbalik yung aking lakas, malay mo, makabalik pa po kayo sa posisyon, di ba? Ang laki ng pinagbago, resign na lang sir para walang stress, balik alindog, tama. Sabi ni Tolentino, resign na po kayo, stress kayo sa work nyo, dangerous to your health. Sabi naman nito ni Manaday, ano nangyari sa DOJ nyo? Ang bilis ha, naku po. Sabi naman ni D, hala, si Rimulya ba yan? Hindi. Lang si Rimulya para maasikaso nito ang kanyang sarili. Pero ayon sa isang mensahe mula kay DOJ Undersecretary Margarita Gutierrez, ay naman pala galing sa DOJ, he is actually healthier now. Ang ina niya. Healthy pa siya niyan. Nak ng tinapay. Healthy pa siya niyan. Sabi ko nga sa inyo, puros kayo kasi nungalingan eh. Nakikita naman na hindi healthy. Paano naging healthy yun? Siya konti na lang nga. Pagka bumagyo, bakali pa rin ang hangin yun eh. Ang sinasabi natin dito, hindi ba, dapat functioning well ang ating DOJ secretary. Dapat talagang sasabihin nyo, paano mo sasabihin, Boss Dada, na hindi na siya nagfa-function ng well? Unang-una sa lahat, hindi na siya nagsasalita, puro kayo na. Ikaw, yung lalaki, si Clavano, puro kayo na lang nagsasalita. Parang kayo na yung DOJ secretary, hindi na yung DOJ secretary. Siyempre, kailangan natin ng fully functioning na DOJ secretary kasi importante itong itong departamento na ito. Ito ang humahawak sa mga kaso, ito ang humahawak sa liberty ng tao. So, ibig sabihin, isa ito sa mga pinaka-importante talaga na posisyon sa pamahalaan dahil sa buong Pilipinas, mantakin mo lahat ng korte, lahat ng piskalya, lahat ng kaso, dumadaan sa kanya. Kung hindi na siya nakakapag-isip, kung hindi na siya nakakabangon, hindi na siya nakakapag-function, kung mas marami na yung panahon niya sa gamutan kesa dun sa trabaho, siya pa naman ang pinakamalaking sweldo na sekretary sa buong Pilipinas, anak ng tinapay yan. Deserve naman natin syempre nung healthy na Department of Justice Secretary. Kahit ilagay nyo na si Dilima dyan, okay lang. Kasi di ba sinasabi nyo noon na ang presidente kailangan yung health ng presidente, di ba si PRD noon matanda na. You have to disclose kung ano ba talaga ang health conditions ni Presidente Duterte. It's it's our right to know dahil baka mamaya he's not in his full capacity na para pangalagaan ng bansa natin. Ganon din dapat sa DOJ. If we are demanding nung time ni PRD to disclose yung kanyang health, dapat wag din tayong magloko, wag din tayong magsinungaling. Sabihin natin kung ano yung totoong estado ng kalusugan ng ating mahal na Department of Justice Secretary. And then, syempre gusto pa natin humaba buhay niya if kailangan niya na pong magtalaga ng interim na Department of Justice Secretary or ng caretaker
O di, ganun na lang muna para talagang makapag-focus siya doon. Tapos yung bagong caretaker, makapag-focus naman sa trabaho. Hindi yung, hindi ka na halos makabangon. Mayat maya na yung chemotherapy mo. Ang hina-hina mo pagka nagkikimo ka. Tapos ikaw ang nagdidesisyon sa justice system ng Pilipinas. Mali yun. Dapat po talagang malakas at saka ma-healthy. At saka laging gising yung DOJ Secretary, hindi mahina at hindi may sakit. Maayos naman daw ang lagay ngayon ni Secretary Remulla. Matatanda ang sumailalim sa heart procedure si Remulla nitong nakaraang taon. Pero simula noon ay on and off na ito sa loob ng tanggapan ng DOJ. Buwan ng Marso nang huling magpakita sa media si Remulla. Kasabay noon ang pag-anunsyo niya ng paghahain ng kaso laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. So, galing siya sa heart bypass. Pagbalik, putay na, hinainan niya ng kaso si Kibuloy. O pagkatapos nun, anong nangyari sa kanya? Ayan. Ang tawag dyan, gaba. Ang tawag dyan, baga. Okay? Gaba, hindi pala baga. Sabi ni Alpha Oming, anong topic mo? Bakit puro tawang maingay ang background mo? Putang ina mo, wala kang pakialam. O, lumayas ka rito kung ayaw mo nang maingay. Ayan o, damihan natin. Para lalo kang mabingi. O, damihan natin para mabingi ka. Tangina mo, wala ka naman silbi. Wala ka naman silbi rito. Pakialamero ka pa. O, dahil dyan, ayaw mo naman makinig, mamahinga ka na muna, mga isang taon. Yan. Yung mga epal, nawawala naman mga ambag, magsilayas kayo ha, hindi kayo importante rito. Baka matulad kayo kay Remulla. Ang papangit nyo na, ang bubobo nyo pa. So ayan ngayon mga bossing, ang ano natin si Boying Remulla pagkatapos nung heart bypass, pagbalik gumawa na naman ng kalokohan. Pagbalik ulit, yung sa pangatlong balik niyan, delikado na yan. Oo, ay tayo nakatanggap tayo ng intel na meron pang isang sakit na matindi yan. Diyos ko po, ayaw na lang natin i-disclose. Pero yun ang sinasabi ko na habang malakas ka pa sir, mag-repent ka sa mga kasalanang ginawa mo. Oo, yung mga taong umutos sa'yo, putya yan. Sabihin mo sa kanya, tangina niyo, kakautos niyo sa akin, tinan niyo nangyari sa akin. Loy. Kasabay naman ng muli niyang pagpapakita sa DOJ ngayong araw ay personal niyang nilagdaan kasama ang UP Manila at United Nations Office on Drugs and Crime ang Declaration of Cooperation, isang tripartite agreement para sa pagpapalakas ng paraan sa pagsusuri ng dahilan ng kamatayan ng mga persons deprived of liberty. The idea here is not actually to investigate the deaths principally. It's more to determine by science, forensic science, the true causes of the deaths. Anyways, so ayun nga, alam ko naman na nami-miss nyo naman na siya. At ayan na, pinakita ko lang. Pero kinuwento ko lang kung ano yung history niyan. Oo, kinuwento ko lang kung anong history niyan. Kasi as much as gusto nating maawa dyan sa tao na yan, napakadami talagang hinayop niyan.